Hello Melgoers all over the world! Is it really worth it to travel here in Bali in 2023 when it comes to accommodation, food, budget, transportation, at marami pa? Syempre, tatak Go with Mel ito. Sasabihin namin sa inyo yung aming honest opinion and recommendation na rin. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe at i-like at i-follow nyo na po kami sa aming mga social media accounts. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. Drop everything and just go. Guys, we're still in Bali. So ito na nga, isa-isahin na natin kung worth it ba talaga bumisita dito ngayon sa Bali. So simulan natin siya sa may accommodation. So guys, again, itong accommodation namin, nagre-range lang siya sa 1,200 to 1,800. So kami nakuha lang namin siya ng 1,200 kasi meron kaming discount na 600. Pero ngayon tinitignan ko sa Agoda, yung November niya, 1,200, wala pang discount. So imagine ko meron kayong discount. And then nandito kami sa may Lijan na location. So kung makikita nyo, itong kahabaan na to, marami ritong mga hotels. So nandito yung halimbawa yung Fashion Hotel, yung The One Lijan, ganyan. So ang ganda ng location namin. And then ayan no, nandito talaga kami sa may main road ng Lijan. Pagdating naman dito sa may hotel namin, kamusta ba siya? Una, ang ganda ng room namin, maaliwalas, tapos sakto lang para sa amin. So, nothing fancy, pero okay na yung sa price na 1,200. Plus guys, meron pa silang buffet na breakfast. Although, konti lang yung selection, and then hindi masyadong nagpapalit-palit. Ganun pa rin, sausage na chicken, tapos may pansit, may fried rice, may breads. So, ganun lagi. Daily. Wala ritong pork guys kasi syempre baka yung iba mo. And then, free pa kayong mag-refill ng water. So yung palang tipid na rin kayo. When it comes to amenities guys, meron nga ritong dalawang pool, yung nasa may rooftop, and then itong nakikita nyo, yung nandito sa may 3rd floor. Na, ewan ko ba, gustong-gusto ko lagi nagbubook ng merong swimming pool. Pero alam nyo ba, hindi namin siya nagagamit. Kasi nga, busy rin naman kami sa may paglabas. Di ba gano'n naman syempre kapag ka talaga nag-travel kayo, dapat syempre lumalabas tayo guys kasi para mas maramdaman nyo yung vibe ng isang lugar. So when it comes to accommodation, yes, worth it mag-stay dito sa may Bali kasi super mura talaga guys. For me super mura. Itong 1,200 hindi ko to makikita sa atin sa Pilipinas. So yeah guys, when it comes to accommodation, marami kayong pagpipilian dito. Not just in Lijan ha guys, pwede din sa may Kuta, sa may Seminyak kasi medyo expensive na. So kung ganun kayo, kung for example, kayo honeymooners, so doon kayo sa may part ng Seminyak para mas peaceful ng kaunti. And then halimbawa dito sa may location namin, dito mismo sa may hotel namin, makikita nyo, merong senior citizens, tapos merong bata, may matanda. So, I mean, dito sa may lugar nito, nakikater niya lahat ng all ages. And then ito nga, yung kabahan kasi na to, sa gabi, buhay na buhay ito guys. Nandito yung mga bars, nandito yung mga resto bars and restaurants. So nandito yan lahat. If you are solo traveler, mas makakatipid kayo. Kung hindi naman kayo maarte sa may accommodation, meron dito guys mga tig 500 lang, tig 300, air condition na din yun. Pero as in room na room lang siya, tapos medyo luma. So kung ang gagawin nyo lang naman, tutulugan nyo lang siya. At para makatipid kayo. So, ganun. Ito na yung sinasabi namin sa inyo. So, usually, kapag kayong flight namin maaga, o minsan flight namin gabi, kumukuha na lang kami ng hotel na mapagpapahingahan lang talaga. So, ito yung sinasabi namin sa inyong room na 600 pesos lang. Look, guys! Di ba? May swimming pool pa yan. So, ayun, para makatipid din kayo. Actually, may fun room nga dito, 400 lang. Pero, syempre, mas komportable kasi talaga kapag naka-aircon. So parang lounge na lang to para bago pumunta ng hotel, bago pumunta ng airport, nakapagpahinga muna tayo, 'di ba? So ayun, kasi yung flight namin bukas, guys, 1:30 AM. So mamaya kailangan kaagad namin mag-check out ng mga 10 PM. So sayang naman kung magandang hotel pa or mahal na hotel pa. Pero look, guys, pwede na to. And ito yung room namin sa Enso, bisi-bisihan. So, di ba, nandito kaagad yung room namin. And it's an air-conditioned room. Look! Ito na yan, guys! So, pwedeng-pwede na yan. Kasi nga, hindi naman na kayo magtatagal dito sa may room. Now, guys, in terms of transportation naman, ayan, nakikita nyo ngayon, 12 noon, matraffic-traffic na. So, lalo na mamaya kapag kayong mga pagdating ng 4 PM, hanggang 7 or 8, grabe yung traffic dito.
Kaya ang pinaka means of transportation talaga rito, motorcycle. So if you can drive o motorbike, so yun na lang din yung advice namin, lalo na kung marami kayong pupuntahan. Pero kung hindi naman kayo marunong, okay lang, lalo na kung solo traveler kayo. Kasi madali ritong mag-book ng mga Grab, bike. So mura lang din. For example, nag-start ka ng 15. So yung 15 parang mga nasa may, ano pa yun? Magkano lang yung 15? Mga 40, 50 pesos, mga ganun lang siya. So murang-mura yung mga Grab bike dito. Ngayon kung grupo naman kayo, pwede rin kayo mag-Grab car. Pero ang problema nga kasi yung traffic. Ang maganda nga lang sa may Grab, pagka nag-Grab kayo, at least fix na yung babayaran ninyo kaya matraffic hindi. Unlike kapag ka nag-taxi kayo. So ayan, hindi kami rito nakagamit ng nung talagang public transport. Yung bus, wala. Kaya wala pa ako nakikita. Itong mga ganito, ayan, private din yan. So ganun, wala pa ako nakikita rito mga wala yung para sa ating mga jeep, no? Wala silang ganun. So yun lang yung sa may transportation. Pero yun nga, mura pa din siya. In fairness, hindi naman kayo kasi aalis dito sa may area na to ng Bali. Ayun, yung Kuta, yung Lijan, lalo na yung magkatabi lang. Pwede naman kayong lakad lang kayo ng lakad. Basta ang advice lang namin, magbaon lang kayo ng maraming sunscreen. Katulad namin, tignan nyo guys, nakikita nyo ba, namumula na yun dito. Kasi ang inalagaan ko ng inalagaan lang sa sunscreen, yung mukha ko. Yung mukha lang inalagaan, nakalimutan ko na yung ganito ko, yung braso ko, ayan So, ganun siya. Kaya magbaon kayo ng maraming sunscreen para kahit maglakad kayo na maglakad. Katulad namin, tignan nyo, naglalakad lang kami. So guys, now when in terms of food, worth it ba dito sa may Bali? The answer is yes na yes. Kasi guys, super mura din dito. Katulad ngayon, yung isi-serve mamaya sa aming food, wala pang 100 na IDR. So meaning, wala pa yung 360 pesos. Tatlo na yung meals namin. So yon, papakita namin ulit sa inyo mga. Pero usually guys, walang kasawaan. Laging present sa amin yung mee goreng. At saka, ano kayo sa'yo? Nasi goreng. Nasi goreng, yung fried rice. Diyos ko guys, magugustuhan nyo yun kasi di ba tayo nga, sanay nga tayo sa atin na laki may pansit canton, inuulam natin sa kanin. So parang ganun yung nila dito. Yung nasi goreng, para siyang sinangag. I mean, sinangag talaga siya na may itlog. Tapos, yung mee goreng naman, pansit siya na may itlog. Fried noodles na may itlog. So ganun na ganun din naman tayo sa atin. Dito mas flavorful siya. So ayun, sa pagdating sa pagkain, marami din kayong pagpipilian. Pero kung hindi naman kayo sawain katulad namin, so yun at yun lang din yung kinakain namin. Tapos fried chicken. So wala, hindi kayo dito kakain ng lalagpas na 500 na kayo ng dalawa. Lalo na kung hindi naman kayo bobongga or hindi kayo padrinks ng padrinks or marami. So usually ganyan yung kinakain namin. Minsan 3 or 4 na plates yung pagkain namin. And then yung servings nga pala dito guys, grabe. Ang lalaki ng servings dito. Kahit doon sa mga tourist spots guys, pansin namin, mura din yung mga pagkain. So medyo mas expensive lang siya ng kaunti dito sa may mga local carinderias. Pero ang konti-konti lang yung difference, nasa 5 IDR lang or maximum na yung 10. Actually, hindi abot ng 10. So ganun lang siya. So pagdating sa pagkain, yes, worth it. Ang sarap ng pagkain dito sa Indonesia. Dito sa may Bali, very particular, yun nga, yung mee goreng. Yung palang talagang wala pa kaming natitikman na mee goreng na hindi masarap. Guys, ito na yung food natin, dumating na. Ito yung mee goreng, guys. Look! Alam nyo, guys, kada lugar na pupuntahan namin o kakainan namin, iba-iba yung winner ng preparation ng mee goreng. At saka yung kay Enzo na nasi goreng naman. Ito na may fried rice. Ano? Meron siya, ito yung parang chicharap yung tawag sa atin, sa may Chowking. So, minsan, may servings na nakatawag nito, hati-hati. Ito hindi, ang laki guys. Ito ang gaganyan. And then, ito naman guys, yung fried chicken. Ayan, with rice na yan. Tapos ayan na may gulay-gulay siya. So lahat to guys, kulang-kulang 300 pesos lang. Yes, ganun kamura dito. Kaya worth it talaga na kumain dito sa may Bali kapag nag-travel guys. Next na tayo, yung mga tours naman. Pero bago yan guys, nandito tayo sa may mall. Yes, may mall dito sa may Kuta Beach. And then, syempre, kung kilala nyo kami, alam nyo kung gaano kami ka-fan at gaano namin kalab ang Starbucks. So, halos lahat ng bansa na napupuntahan namin basta may Starbucks. Bansa, kahit saan lugar? Yes, actually kahit sa atin, kaya Cebu, Bohol, basta kahit sa aming Starbucks, itatry talaga namin. Kasi parang diyan kami nakaka-feel na para bang after nung fog,
After nung pagod, eto na yun. Ito na yung parang reward namin. Ang ganda guys, oh. Beach walk. Ito pa rin beach walk. Hindi yung chinelas. Ang corny. So, ayan. Guys, ayan. Ito yung Starbucks. So, tignan nyo guys. Mas maraming laman yung sa may labas. I mean, mas maraming tao yung nasa may labas kasi yung nasa loob. Kasi ganoon naman talaga. Kapag nasa may tourist destinations, ang gusto talaga, nasa labas lahat. Para nakikita ang ganap. Tayo lang naman yung gustong-gusto natin lagi nasa may airport eh, di ba? Guys, dumating na yung ating order. Yung sa akin, cheese Danish. And then kay Enzo naman ay butter croissant. Tapos, nakakaaliw kasi meron ditong chocolate chip cream. And mind you guys, double chocolate chip cream. Sa atin hindi, di ba? Chocolate chip cream na. And then kay Enzo, walang kamatayang Java ka pa rin. Java chip pa rin siya. So, lahat ito, 800 pesos. So, ayan. So, itutuloy na natin. So, pagdating sa tour, guys, so ano ba yung may advice namin sa inyo? So, depende. Kung ayaw nyo na marami kayong iniisip, pwede kayong mag-join tour, lalo na kung solo lang kayo. Yung join tour, parang nasa 1,200 pesos yata. Tignan nyo na lang sa Klook, guys. And then, ayun, mas makakamura kayo. Kapag ka naman marami kayo, 4 or 5 kayo, siguro ang advice namin, mag-book kayo ng private car. Kapag private car, kayo yung masusunod. Ilalatag nyo kung ano yung mga gusto nyo puntahan. And then, sasabihin sa inyo, na-try na namin yan before, nung unang punta namin. And then, pag nilatag nyo sa driver ninyo, sasabihin nyo kung ano yung pwede at saka hindi pwede. Kasi may mga times na layo-layo talaga. So kapag gusto nyo yung Instagrammable spots lang, yun yung pupuntahan ninyo. Ayan yung mga may temple, Uluwatu Temple, Tanalot, Rice Terraces, yung mga ganyan. Kung katulad naman namin kayo ni Enzo, na ang gusto namin, hawak namin yung oras namin, naka-motorbike, kasi kahit saan nakakarating kami, tapos nasusunod yung oras namin. So pwede rin kayo mag-rent ng motorbike. Yung motorbike, ang nagastos lang namin ay 200 plus 50, no? 250 lang guys. 200 for 3 days na yung yung motorbike. And then 50 lang yung pinagas namin guys. So guys, lahat yun in 2 days. Ang dami namin napuntahan. 900 pesos lang siya. So diba, super tipid talaga. Yun nga lang. Siyempre, hindi naman advisable na mag-DIY kayo at mag-motor kung hindi naman kayo sanay. Lalo na yung papunta nyo sa Uluwatu. Kasi nga, para nga siyang para nga siyang antipolo, taas-baba, taas-baba. So ito na yung order namin guys. Guys, grabe, ang sarap nitong nila. Ano nga to? Cheese Danish. Ang sarap, grabe. Natutunaw-tunaw kasi yung cheese. Tapos iba yung lasa ng cheese niya. So yun yung maganda nga pala guys, Starbucks kasi. Kada ibang lugar na pupuntahan nyo, for example, ibang bansa, meron silang pagkain or meron silang mga pastries or breads na wala sa atin. Na yun naman yung nagugustuhan namin. So ayan, so yung sa tour ulit, balik tayo sa tour. So kapag ka nag-private car kayo, nagre-range ng 2,000 to 3,000 pesos, good for 4 na yon. Kapag ka naman solo traveler kayo at gusto nyo maki-join tour, nasa 1,200 to 1,400 yun. But kung katulad namin kayo ni Enzo, ang pinuntahan namin sa may Canggu area ng 1 day. And then another day naman, pumunta naman kami sa may Uluwatu. 2 days, ang nagastos lang namin 900 pesos. So guys, nandito ulit tayo sa may Kuta Beach. Nga pala, ganito yung rito, sistema. Kapag uupo lang kayo sa mga chairs, basta order lang kayo sa kanila ng drinks, free na siya. Pero, kapag gusto nyo yung mga beach beds, katulad nito, ayan, 100 siya per hour. So tayo, ang gagawin natin, uupo lang tayo dito para mas makatipid tayo. So kumbaga, consumable pa siya, di ba? So ito na yan. So next naman, since nandito na naman tayo sa beaches, worth it ba bumisita sa mga beaches dito sa may Bali? The answer is depende kung saan kayong beaches pupunta. Kasi dito sa may part na to ng Bali, yung Kuta Beach, Lijan, at saka Seminyak, ako para sa akin, hindi ako nawawan. Walang wow, walang ganon. So hindi siya ganong kaganda for me. Pero kung ang gusto nyo lang naman ay nightlife, ganyan, masaya yung environment, malapit, kasi ito yung pinakamalapit sa airport eh. Pero mas crowded dito. So, pwede na rin ito sa inyo kung gusto nyo yung mga ganun lang. Now, yung doon naman sa may part naman ng Canggu, parang black sand nga siya actually. Tapos siya, more on surfing din siya. Doon naman sa part na yon, mas naging na siya for me. For us, kasi nagpunta kami doon eh. Mas naging crowded na siya. Kasi yung mga digital nomads, yung mga freelance na vloggers, doon na sila nagtutumpukan. So, ang dami rin dong tao.
And hindi rin ganun kagaganda yung mga beaches din doon. Ngayon, kung talagang super gandang beaches ang gusto nyong puntahan, doon kayo sa may Uluwatu area, yung pinuntahan namin, na kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Ang favorite namin ay yung Padang-Padang Beach. So for us, ang perfect lang niya, ang perfect ng vibe, ang ganda ng dagat, ang ganda ng buhangin, ang ganda ng paligid, tapos ang dami, hindi naman ganun kadami, pero at least kahit paano, madami yung turista. So sakto lang, kumbaga. So yun, maganda yung vibe doon. And then, doon, mura din kahit magaganda yung mga beaches. And actually, mas mura nga yung mga entrance fee doon. Oo nga pala guys ha, may mga entrance fee nga pala yung mga ano dito, mga beaches. Pero ano lang naman, mura lang din naman kung tutusin. Pero itong Kuta, yung Lijan, at saka yung Seminyak, free siya. Kasi ito yung parang public beach. So, expect nyo na ayan, ganito. Guys, ganyan karami na kaagad yung tao. And it's 4 PM pa lang. So, imagine niyo kung sunset, di ba? And gaya nga na sabi namin guys, kahit saan kayo abutan ng sunset dito sa May Bali, hindi kayo mabibigo. As in, ang ganda ng sunset talaga. So when in terms of locals, Indonesian, mababait ba sila? The answer is yes. Ang babait nila guys, doon pa lang sa may hotel na nauna namin ang bait. Dito ang bait din, naka-discount pa nga kami kasi sinabi namin mag-check out kami ng 10 PM. And then yung pinag-arkilahan namin ng motor, ang bait. So lahat na nakakasalubong namin or nakasalamuhan namin Indonesian, mababait talaga. So ang medyo nakaka-weird lang doon, yung mga foreigners talaga. So malalaman nyo yan kasi pag pumunta kayo dito, usually makakasalamuhan nyo, mas marami yung foreigners kaysa sa may locals. So ayun, medyo wild talaga sila. May mga times na ang gugulo nila. Kahit nandun sila sa may sacred place, halimbawa, for example, sa temple or sa beach na kailangan nagpapahinga kayo or nagre-relax, medyo wild sila, umiinom, nagsisigawan, ganyan. So hindi ko alam kung nababasa ninyo, pero maghihigpit na nga yung Bali kasi kung nakikita ninyo sa mga vlogs, or I mean sa mga news, meron kasing mga foreigners na halimbawa, may sumasayaw ng traditional na sayaw, may bigla na lang naghubot-hubad, tapos nasa temple, naghubo, ganyan. So, maraming mga foreigners na hindi sumusunod sa mga rules and regulations. And then sa culture, yung respeto sa culture. Kaya, nag-aano sila, naghihigpit na rin ata sila. Baka yung isa sa mga paghihigpit na gagawin nila, parang hindi na yata magpapaikla ng motorbike for foreigners. Kasi nga syempre, pag may motorbike, ang dami yung mapupuntahan. So, yun lang. So, yun lang yung pinaka-downside ng Bali when it comes to tourism, no? Yes, boom na boom yung tourism nila, pero sa sobrang bukas ng tourism nila at sa sobrang dami ng pumupunta, yung peace and order, pagdating sa mga foreigners, yun yung medyo, you know. Ayun, last pa, meron pa kami nakasalubong, halimbawa, na hindi ko alam, ayoko magbanggit ng nationality, wala siyang helmet. So pinapagalitan siya nung police or traffic enforcement, hindi namin alam. So parang siya pa yung galit na galit. So parang ganoon. So yun lang yun talaga medyo disappointing. Pero hindi sa locals ha. Yun doon talaga sa mga foreigners. So yung relationship ng locals and foreigners, yun yung medyo nababahira. Now guys, in terms of budget, sulit na sulit ba o worth it ba rito sa May Bali nyo gastusin yung pera ninyo? The answer is yes na yes. Kasi you know guys, ang daming way para makatipid. Ito na nga, sinasabi na nga namin sa inyo yung hotels. Kung hindi kayo maselan sa hotel, ito yung 600 pesos hotel guys. Sa totoo lang ha, yung isa naming hotel 1,200. Para sa akin, mas gusto ko pa nga ito. Kasi ayoko na nung hotel na ang dami-dami mong nilalakad. Yun kasi nasa 4th floor kami. Although yun kasi may free breakfast. Ito kasi wala na. And hindi naman na namin kailangan ng free breakfast. Kasi nga flight out na namin bukas, mamayang madaling araw ng 1:30. Pero ito yung gusto ko, di ba? Parang na may full access. Paglabas mo ng room mo, ito na kaagad yung swimming pool. Ito yung room namin guys ha. Ito lang, ayan na, konting kembot lang. Ito yung room namin. And then ito na kaagad yung swimming pool. So ayan yung gusto ko. Tapos pwede ka pang tumambay sa may balcony. Pagdating sa may food, ang makakain nyo usually nasa may 200 pesos lang. Isang meal nyo na yon. So kung dalawa kayo, that's 500 pesos maximum. So sa isang araw, 1,000 lang yung magagastos ninyo. And then kung magbibili kayo ng mga pasalubong, ang mura lang din dito. So guys, pagdating sa budget, super mura dito. Depende kung paano kayo gagastos. Kung gusto nyo ng magarbong pagkain, kung gusto nyo ng tour, depende talaga. So katulad namin, budget talaga yung tour na ginawa namin. Umarkila kami ng motorcycle, tapos ay yung pagkain na kinakain namin. Actually, paulit-ulit lang kasi hindi kami nagsasawa. Ang nakakain lang namin, nasa may 400 pesos kami ng dalawa. Ngayon, kapag napapagtripan namin mag-soft
drinks, ayan, or juice, umaabot kami ng 500 kaming dalawa na yun. So, super mura talaga dito sa May Bali when it comes to budget. Guys! Another topic na pwede namin sa inyo i-discuss ay yung safety dito. So, safe ba dito? So, di ba yun naman yung lagi nating tanong? Especially kung solo traveler kayo. So, guys, now it's 11 p.m. and pauwi na tayo ng Pilipinas. Ang flight natin ay 1 a.m. So, tingnan nyo guys, ganito pa rin kadaming tao ang nasa labas. So, safe siya as long as nandito kayo sa mga main street lalo. Kasi hindi na uubusan ng tao, guys. Look. Oh, di ba? 11 p.m. to, guys, ha. Ganito karami yung tao. Actually, mas maraming tao dito sa may Kuta na part kesa dun sa may Lijan. So, dito na tayo magga-grab taxi papunta ng airport. Guys, nakapag-book na tayo ng Grab. Ang bilis lang, guys. As in, wala pang 1 minute pag-book ko, meron ka agad. Tapos yung pamasahe namin, 100 pesos lang. So, ayan o guys, so ang daming Grab car na nasa paligid. And nakikita niyo, ang dami rin dito, yung local nila. Ano ba base dyan? Kojek? Ayan yata yung base dyan. Parang Grab, ano rin nila yan, bike. So, ganun kaganda yung transportation dito. At ganun ka-safe dito, guys. Kaya kahit gabi yung flight ninyo, flight in or flight out, marami kayong masasakyan at safe na safe kayo dito kasi maraming tao. Guys, eto na kaagad yung Grab natin. Ang bilis, guys! 3 minutes lang kami naghintay kasi nga nandito siya sa may area mismo. Guys, waiting na tayo sa ating flight going back to Manila. And look guys, sa airport tayo. Naka-beach bed pa rin kami. Kalong ang airport. So yeah, is it worth it to travel here in Bali in 2023? Yes, kasi para sa akin isa pa rin to sa mga cheapest na napuntahan namin. And then, safe siya. Tapos yung food, magugustuhan din ninyo kasi parang hindi naman nalalayo sa food natin sa Pilipinas. When it comes to beaches, guys, if you are just willing to explore, marami ding magagandang beaches dito. Pero kung honeymooners kayo, I think Ubod is the perfect place for you. So ayan, so sana po na-enjoy nyo po lahat ng mga Bali episodes natin. And sana po nagustuhan nyo po talaga lahat. Maraming pong salamat sa nanood mula episode 1 hanggang sa episode na to ng ating Bali series. At magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone!